Kasabay ng pagbigat ng daloy ng trapiko tuwing holiday season, ang pagdami ng insidente ng away kalsada ayon po sa isang grupong nagsusulong ng road safety. Dagdag po nila, dapat higpitan ang batas kontra road rage. Saksi si Mark Salazar. Kita sa videong ito na tila nakikipagtalo ang isang rider sa driver ng van sa kanyang kanan. Hindi niya napansin ang SUV sa kaliwa hanggang napadikit siya kaya sumemplang. Isang ehemplo ng init ng ulo na pwedeng nauwi sa serious injury o kaya'y kamatayan. Sunod-sunod nga ang mga away kalsada kamakailan. Sa obserbasyon ng Automobile Association Philippines, mas marami ang road rage tuwing Kapaskuhan at may hinala sila kung bakit. Pinagdadaanan ng Pilipino. Ang ibig sabihin yan, siguro hindi kamukha nung araw, masagana talaga ang Pasko. Pagpunta niya ng grocery, lahat ng bibili niya, isang piraso 100, kamukha ng mga bell pepper na ginagamit sa pagluluto. Medyo may konting inis ang taong bayan. Dala-dala nila yun. Totoo yan, sabi ni Rex, isang TNVS driver. Sobrang iksian niya ng pasensya niya ngayon dahil sa holiday traffic na pumapatay ng hanap buhay niya. Kung mag-pick up ka na, halimbawa, pick up mo ng 3 kilometro, pick up point lang po, nagkakahalaga lang ng 75. Kung sa pag sobrang traffic, abutin po yan ng minsan 2 oras mo ma-pick up. Kaya kahit sino naman siguro. Ang rider na si Junjun nasasagad din kapag apektado na ang kita. Yung kasing hanap buhay namin, nasa dami ng kwan yun eh. Ng pasahero mong maihatid eh. Oo, sila kasi naka-aircon sila, di ba? Tapos sobrang init. Para mabilis na mapalamig ang ulo, iniisip niya lagi na may uuwian pa siyang mag-ina. May na-experience ako yan, kwan eh. Pinakitaan ako ng baril eh. Oo. Kasi nagagit-gitan kami. Yun. Tapos hiningan ko na naman ng pasensya naman. Yun, tapos alis na ako. Maliit na hindi pagkakaintindihan naman ang mitya ng mga away kalsada para sa iba. Ganyan kalimitan ang dahilan para kay Jonathan ng munti kanyang mga road rage. Yung hindi mo sinasadya, hindi mo naman alam na matatamaan mo siya kahit hindi naman. Wala sir. Tapos tatawagin ka mo, te. Hindi ko naman alam eh. Wala, taas kamay na lang. Chill-chill lang. Sabi ng Automobile Association of the Philippines, wala rin kasing batas laban sa maaangas sa kalsada. Tila hindi na raw sapat ang pag-bash online o suspensyon ng lisensya. Kulong dapat yan. Mag-iisip ang tao. Magkaka-record ka, unang-una, pagka nag-NBI ka, malabas sa record mo, nakulong ka. O maganda, masamang record yun. Mag-apply ka sa isang kumpanya, makikita, pikon ka, nakikipagbuntalang ka. Dapat din niyang maging kultura ang disiplina. Non-contact apprehension daw ang susi. Kaya kung titignan mo sa ibang bansa, magtataka ka, bakit sa ibang sumusunod, walang pulis? Kasi electronic ang enforcement. Walang patawad. Walang patawad yun. Dapat din niyang higpitan ang rider education at pagrerehistro sa mga motorsiklo. Para naman sa mga high blood lagi sa pagmamaneho, huminga ng malalim at bumilang ng 10. Kaya para hindi mainit ang ulo mo, alam mo, isa sa pinakamalapit sa puso ng Pilipino, kumanta. Pilipino ka, marunong ka kumanta kahit na tunog palaka ka, kumanta ka sa loob ng sasakyan mo. Huwag kang bababa. Huwag kang bababa kasi suntukan niya. Pagdating sa stoplight, sabay-sabay tingin pala kayo magkikita-kita ro. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.